Senator Marcoleta. Good evening, sir. Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtyagaan niyo pa kami. At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. Tama, oo. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama. Ito yung sinasabi niya rito na pagbukas ng session sa Senado, bakbakan kagad. Yan ang sinasabi natin dito. Kagaya ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na talaga namang napakagaling ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago natin simulan ang ating maraming topic ngayon, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rick Vlogs TV, na maghahatid sa inyo ng mga iba't ibang pangyayari na nagaganap ngayon sa Senado. Ito nga ang pag-uusapan natin, itong ating Senator Rodante Marcoleta na talaga namang ngayon pa lang nagpakita na ng gilas. Unahin natin, sa panonood nating video ngayon, unahin natin itong si Senator Jinggoy Estrada. Kung paano niya ba ito, parang masasabi natin dito nga tinuruan, pinangaralan, at nilekturan. Di ba? Akalain ninyo, ito yung sinasabi nilang newcomer. Newcomer ba kamo? Senator Marcoleta yan, pero sa kanyang pananalita, parang veterano ito. Veteranong sapagkat yung mga veteranong senador dyan, kagaya nila Jinggoy Estrada at Senator Raffy Tulfo, yan ang mapapanood natin sa video na ito. Kaya kung ready na kayo, ipasok na natin ang video. Dalawang video ipapasok natin. Pagkatapos nyan, doon tayo magbibigay ng ating malupitang reaksyon. Kaya kung ready na kayo, tanungin natin muna si Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, ready na ba kayo? Ready na raw siya. O papasukin na natin. At mamaya papasukin na natin si Senator Raffy habang nag-aantay siya ng kanyang talumpati. Eto na! Senator Jinggoy, pasok! Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Katatapos lang ni Senator Jinggoy, dito makikita natin yung sinasabi nilang newcomer. Sino sa tingin ninyo yung newcomer sa kanilang dalawa? Si Senator Estrada, Jinggoy, or si Senator Marcoleta Rodante? At sa napanood nating video, base sa talakayan nila dyan, masasabi nating veterano itong si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang mga katanungan, sa kanyang mga facts, at kung ano-ano pa, nakikita. Talagang natatawa na lang dito si Senator Jinggoy. Di ba? At may sinabi sa dyan. Ang gusto ko rito, kung sasang-ayon ka sa mga sinabi ko, na ilan lamang yun sa mga pinatutungkulan ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo. Sapagkat doon siya nakatingin sa mga kongresista. Kasi nga, sabi mismo ni Senator Marcoleta, napakaraming kontraktor doon. Doon natawa si Senator Jinggoy. Di ba? Bakit niya alam? Of course, nanilbihan kasi siya roon. Naging House Speaker nung panahon ni Pangulong Duterte. At nung panahon ni PBBM, tinanggalan siya lahat ng kanyang committee. At ngayon, nandito na siya sa Senado at binigay sa kanya ang pinakamalaking committee, pinakamalaking budget. Ito nga yung Blue Ribbon Committee. At
bagay na bagay kay Senator Rodante Marcoleta. Nabitin ba kayo? Mayroon pa tayong isa. Huwag kayong magmadali. Eto na ngayon habang nagre-ready si Idol Rapi, Senator Rapi, ipapasok na. Idol? Senator? Pwede na po ba kayo? Pwede na raw. Pasok na natin. Panoorin natin mamaya. Magbigay ulit tayo ng reaction. Idol! Idol Rapi! Kamusta dyan? Okay na raw. Pasok na! Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Sana panood natin video dyan. Mga umog na vloggers, makinig kayo. Ito ba yung sinasabi ninyong newcomer? Aling Karen, kamusta? Ito ba yung sinasabi mong newcomer, Senator Rodante Marcoleta? Ito yun. Sa palagay ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ang palagay ninyo. Ano sa palagay ninyo itong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang naging posisyon dyan sa Senado? Newcomer o veterans? Yan ang sinasabi natin dito. Huwag kasi kayong manghusga. Hinuhusgahan nyo kagad yung isang tao na hindi nyo pa alam kung ano yung kaya niyang gawin. Feeling ninyo kayo lang ang magaling. Palibhasa, matagal na kayo dyan sa mga trabaho ninyo. Kagaya ng mga ob na mga vloggers na ito, matagal na sila dito sa YouTube. Pinagloloko ninyo yung mga subscribers ninyo. Binubola ninyo yung mga subscribers ninyo. Hindi na pwede yan dito sa kay Boss Rick. Mga ob kayo. Pag-uumpugin ko kayo lahat. Ngayon, ipangalandakan pa ninyo kung sino pa ang susunod na gigisahin ni Senator Rodante Marcoleta dyan na sinasabi ninyo newcomer. Itapat nyo na yung alam ninyong pinakamalakas dyan. Kung sino ang alam ninyong sakalam dyan. Eto lang ang sakalam, Senator Rodante Marcoleta, mga ob kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Akala nyo naman kung sino kayong magaling. Kayong mga galing-galingan, kayong mga nagsasabing galing-galingan, wali kayo, panis kayo. Hanggang dyan lang kayo sa inyong mga channel, mga ob kayo. Ang sarap ninyo pag-uumpugin. Isa-isahin ko kayo, mga ob kayo. Isa-isahin ko talaga kayo. Araw-arawin ninyo si Senator Marcoleta, yan ang gusto ko. Sabihan ninyo lagi ng newcomer. Sabihan ninyo lagi na hindi nyo kaya. Hindi nyo gusto yung mga ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. At nandito si Boss Rick. Tatayo ito. Tatayuan ko yan. Ob kayo. Mga ob kayo. Pasensya na po mga kababayan at mga boss. Kung ganito tayo rito, talagang ganito tayo rito pag ganito ang mga kausap natin. Pero, bago tayo magtapos, shoutout ko lang ito mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na gusto magpa-shoutout. Ayan na. Nandyan sila. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Puro lang sa mga taong ob. Newcomer rin yung mukha nyo. Bulol ako sa inyo.